nangyayari dito? Ano ba nangyayari dyan kay Miguel? Parang may sakit. Ayaw sumama sa atin sa pagsiselfie? May sakit ka ba? Hindi kasi, ang dami kong gagawin. Kailangan ko umuwi sa bahay. Tapos kinakabahan pa ako kasi hindi ko alam kung makakapasa ako sa audition sa church. Kasi meron kaming audition. Anong audition ba yan? Kanta. Oo. Bakit parang ang stress-stress mo? Ano bang nangyayari sa'yo? Nakaka-stress kasi. Alam mo yung parang hindi ka komportable, kinakabahan ka, nape-pressure ka. Alam mo yung ganun pakiramdam. Ang dami kong ginagawa. Bakit di mo gayahin yung mga batang superbook natin na nanonood ngayon? Ayan sila. Hindi sila nasa-stress. Di ba no, Ate Likey? Oo, hay nako. Mag-breathe in, breathe out, at panoorin mo muna tong segment ni Yasmin. Kasi siya, baka makatulong siya Si Yasmin? Yes. Sino si Yasmin? Si Yasmin. Ayan o. Ayan na. Asan? Mahilig maglaro ng teacher-teacher ang 9-year-old na si Yasmin Hart. Kasama ang mga nakababatang kapatid na sina Jamboy at Haro. Math ang paborito nilang subject. Gusto ko po maging isang teacher paglaki ko. Pero kapag nawiwili sa pagiging teacher si Yasmin, aminado siyang ayaw niyang sumunod sa pinapagawa ng magulang. Nagdadawog man ako kaya ako parati magbantay. Minsan ako maglinis tapos ako pa magbili. Isang umaga sa simbahan, nakapanood si Yasmin ng pambatang animated TV program, ang Superbook. Maganda po masyado ng Superbook, yung karakter din po ng Superbook. Mula nooy, sinubaybayan na ng magkakapatid ang Superbook sa telebisyon. Nang mapanood nila ang episode na The Test, tumatak sa isip ni Yasmin ang ginawa ng bidang si Chris. Gustong-gusto ni Chris po yung armor na laruan niya. Tapos gusto man din ng bata na nandun sa ospital ang armor. Tapos binigay niya na lang. Kaya naawa siya para magaling din agad. Natutunan ko po ang ginawa ni Chris na mapagbigay. Binibigyan ko po si Jamie kahit hindi niya ako binibigyan. Unti-unti ring may napansing pagbabago kay Yasmin ang kanyang mama Jeneline. Pag inuutusan, madali nilang utusan. Minsan, pag ako, alam niyang pagod ako, siya nang gumagawa doon sa bahay. Nagwawalis na siya kahit hindi inutusan, naghugas ng pinggan. Nagkaroon ng magandang ideya si Yasmin. Iniimbitahan niya ang mga batang kapitbahay upang sama-sama silang manood ng Superbook. Gusto ko pong pinapanood ng mga kaibigan ko yung Superbook para marami po silang matutunan tungkol kang God. Matapos manood, ay nagki-teacher-teacher sila. Ang subject, Superbook. May recitation pa sila sa tulong ng kanyang Papa Romar. Maganda rin talaga yung may itatanong ka sa bata. At least na natatanim sa isip nila na ito pala yung dapat kong gawin. So natutuwa naman ako, nakikita ko yung changes sa kanila na alaki ng tulong ng Superbook sa mga bata na nakakapanood palagi. Kasi na-realize nila kung ano yung aral na nakukuha nila. Yung The First Christmas, binigay ni Chris ang ticket sa bata kasi mapagbigay si Chris at matulungin. Si Gizmo na nasira siya, tunuro niya ang daan papunta kay Abraham at kay Isaac. Favorite ko po ang Superbook dahil po marami pong mga lessons na matutunan at magagandang asal. Wow, bait naman pala nung bata na yun, si Yasmin. Napakamasunurin niya. Kaya kahit marami siyang ginagawa, hindi siya nasistress. At saka kita mo ba, Kuya Miguel, nagwawalis na siya. Dati hindi naman niya ginagawa. Yan talaga ang mga batang Superbook, no? Nakikita mo talaga ang sipag, masunurin. Oo, Talagang tingnan mo. nakikita mo talaga si Lord sa kanila. O, Teo, ikaw din masipag ka din Ay, parang may tumatawag. Oo nga. Sino yan? Sino yan? Teka, walang ano eh. Teka ha. Sino yan? Sino yan? Hello? Hoy! Si Gizmo! Ha? Si Gizmo? Nasaan ka ngayon? Wow! Grabe naman, hindi ka naman nagsalita. Nasa Tacloban ka? Huy! Uy, Wow! wow. Nasa nag-mall show daw sila sa Robinson's Mall. Ayun, nagpadala Wow. ng Hello! picture. Ang Ayan bilis siya, naman ng wow. picture mo. Nasa Hingian pa lang kita ng... Wow! Wow! Grabe, Gizmo, ha? Grabe, big time ka. Ano? Hello? Si Miguel. Ayun, si Miguel, nakikita mo ba? Wow, ano yan? San Wow. Juanico Saan yan? Bridge ba yan? Hindi, sa Leyte. Grabe si Gizmo. Ang Grabe. layo na narating, ha? Wow, grabe. Grabe naman, namimiss ka namin dito. Oo. Oo nga, si Miguel. Oo, si Miguel sad, medyo. Ayan, kasi meron palang mall Oh. show. Meron mall show. Sa Oo nga, ang Tacloban. gulo mo naman kausap, Giz. Ayan, oo, itatanong mo ulit si Miguel. Oo nga, medyo sad nga siya ngayon.
May padala ka? Anong pinadala mo? May chocolates. Oh, Wow, Talaga? chocolate. Nasaan? ano, ayan ata, may chocolate sa camera number 3. Wow! Wow. Ito na. Ang Wow. bilis ng Thank you, pangyayari. Gizmo! Siyempre, thank you talaga. Gizmo. Para sa akin Thank tatlo you. to. Wow! Oh, ito para sa'yo. Para daw hindi ka namasal. Wow. Ayan, tsaka para hindi ka ma-stress. Thank you, Gizmo. Alam mo kasi, Kuya Miguel, itong mga Thank you, chocolates, Gizmo. meron tong Okay, meron tong nire-release na hormones kapag kumain ka nito. Yun yung Sabi niya, tinatawag oo. na endorphins. Oo, ito nga sinasabi ni Giz. Ayun ba? Oo. Naunahan naman ako ni Sige, Gizmo. Giz. Bye-bye. Wow. See you next week. We miss you. We miss you. Bye. Enjoy ka dyan sa Robinson's Tacloban. Yes, sige. Bye-bye. Bye, Gizmo. Thank you. Ayan. Grabe. At saka Kuya Miguel, dapat kumakain ka ng mga chocolate. Pero hingay-hinay lang kasi naka-braces ka. Kaya dapat magtutoothbrush ka after. Correct. Ha? Kayo din mga batang Superbook, after ninyo kumain ng chocolates, dapat nagtutoothbrush kayo. Oo. Ayan, tsaka huwag niyo daw ipakita yung Ano? Ayan. So, ayun na nga mga batang Superbook. Anyway. Hello, pasensya na kayo, hindi namin kayo nabati. Oo. Kasi stress na stress to si Kuya Oo Miguel nga eh. We have to be there for him. Alam mo, Kaya gusto ko nang ganun. sumuko kanina eh. Gusto ko nang sumuko. Susuko ka agad? Oo. Agad-agad? Eh, parang si Joy lang yan kanina sa episode. Talaga? Oo, napanood mo. Hindi ko napanood kanina eh. Ayan. Na-late ako eh. Grabe. Na-late ka? O, ikaw naman, Kuya Miguel, dapat lagi kang Oo. nanonood ng Superbook. Hindi ka ba nahihiya sa ating mga Correct. batang Superbook? Silang Lagi mga silang nanonood. nanonood. Sorry, Diba? mga Ng mga batang batang Superbook. Superbook. O, ayan. So, ano nga ang nangyari? Mamaya pag-uusapan natin yan sa pero episode. before natin pag-usapan, punta tayo sa question of the day. Hoy, question of the day na agad? Oo, Ang correct. bilis naman. Oo. Sige, question of the day! Ano ba ang Yan. ating question of the day? Nasaan ba yun? Ang ating question of the day Ay, ay... when do you feel like quitting? Ano sa Tagalog yan? Sa Tagalog ay, kailan mo nararanasan na parang gusto mo nang sumuko? Ayan. Oh. So mga batang Superbook, kung nakita na ninyo ang ating question of the day, maipag-chat lang kayo dito sa amin sa BSBI or sa Batang Superbook Interactive. Dahil nakalag-on na kayo, alam nyo, nakikita nyo na may chat box dyan. Yes. Maging active lang kayo, palitan ninyo yung pangalan ninyo. Just set name, kung ano pangalan. Kunwari, Likey o Adel o Miguel, automatic magiging super na yan. Kasi super tayo lahat dito sa Superbook. Correct. At pwede rin naman kayo mag-react sa amin sa ating Facebook account sa facebook.com/Batang Superbook or ating Twitter or Instagram. Kung gusto nyong mag-picture kayo habang nanonood nito, titignan namin. Just use the hashtag SBInteractive. Yes. So, Ayan. kanina mga OOTDs, po pwede nilang... Yung mga alin? OOTDs. Yan. Ayan. Yes. And kung meron kayong mga gustong ipag-pray sa amin, meron din kaming email address that's pray4me, Yung alin? pray4me@batangsuperbook.com. Correct. And bago-bago to, Ano? fresh na fresh, meron tayong YouTube. Yan. Wow. Ano yung official YouTube account natin, Kuya Miguel? Batang Superbook Official. Oh, correct. Ayan. Wow, meron na tayong Facebook, meron tayong YouTube, Yes. Twitter, Instagram. Tapos ano pang susunod? Soon, Tumblr. Yun! Magkakaroon tayo ng Magkakaroon. Gusto ko Yes. mag-Tumblr. Ano ba yan? Tumbling joke. Yung Tumblr, yung Tumblr. Tumbling, Alright, ano na? Mukhang oras na. Para sa ating episode recap. Episode recap. Oo. Na pangunahan ni Ate Likey. Yes. Ayan. Sige, No? balik tayo sa maupuan natin. Alright. Ano bang nangyari sa episode natin ngayon, Ate Likey? Pakakwento naman. Diba, sa, Share mo naman. Sa story ni Paul, diba, yung nakita natin, unang-unang slide, o unang-unang video na nakita natin, para bang relief operation ng mga pamilya Quantum, pero kasama si Joy. Tapos si Joy, nadulas siya habang kumukuha siya ng mga equipment. Nasaan yan? May picture ako dyan. Iyon! Ang galing, hawak mo. Oo, hawak ko ang picture niyan. Ang nangyari sa kanya is that napapagod na siya, tapos parang sobrang, alam mo yun, parang ang dami-dami nilang ginagawa, tapos ang dami-daming relief operation. Parang para bang sa Operation Blessing, Blessing, di ba? oo. And kung nakapag-volunteer na kayo, ganun yun, parang tumutulong sa mga disaster relief. Tapos nadulas siya, tapos parang natataranta na siya sa lahat ng ginagawa niya. Similar dun sa nangyari kay Miguel. Tapos nakita natin na dinala sila ni Superbook sa panahon ni Paul. Okay? Meron tayong picture niyan. Tiyanin. Chanen. Okay, yan. 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 Ang makikita natin doon, si Paul, nakita natin, nandun siya sa storms in the middle of the sea. Kasi dinala sila nila ni Superbook dun sa barko. Wow! Oo. Okay.
Tapos ayun, tapos nakita nila si Paul. Tapos parang nagtataka sila bakit nandun si Paul. Yung pala, itatransport sila from Papunta. one place to another. Tapos, nagkaroon si Paul ng vision ni Jesus nung time Wow. na yan. Na sinasabi, yan, balik natin. Tchanan! Yan. Yan, no? Okay. May vision si Paul ni Jesus na sinasabi na pumunta ka sa lugar na ito dahil ipipreach mo ang word ko. So, kay Paul naman, parang nag-iisip siya, paano mangyari yun, di ba? Nga. So, ang nangyari, Mema. Kain ng kain. kain ng kain kasi. Ang sarap kasi ng After chocolate that, ni Gizmo. Oo nga, thank you, Giz. Tapos nun, merong time na si Paul, sinugod siya ng isang Roman soldier. Ha? at gusto siyang Ba't siya patayin. sinugod? Tapos, Kasi nga sinishare, kahit nga, di ba, kahit nga slave siya, kahit nga nasa barko siya, sinishare niya pa rin yung word ni God. So parang nainis sa kanya si isang Roman soldier, pero pinagtanggol din siya nung higher ups ni Roman soldier. Para bang, siguro nakita nung higher ups na Higher ups. higher boss. Boss. Wow. May lower ups ba? Oo, meron. May Ayun. middle, may middle ba? Batang Tapos, Superbook Bible ups. Tapos nagkaroon na ng nagkaroon ng shipwreck, nagkaroon ng malakas na typhoon Okay. sa dagat, and then hinagis sila sa isang pangpang at napunta sila doon sa isang island. Grabe naman. Tapos nung time na yon, bago siya pumunta doon sa island na yon, parang sinabi kasi ni Paul doon sa mga slaves na walang masasaktan sa atin sa boat na to. Ha, talaga? Tapos, So, walang nasaktan? talaga? Wala kasi Hala, grabe naman yan. Kaya, Wala. tsokolate pa more. Sige. Kaya lang, pinagtawalan siya ng Tubig. mga slaves kasi nga, parang kalokohan nito ni Paul, di ba? May malakas nga yung ulan. Mga experienced na sila na mandaragat. So, ayun, after nun, napunta sila sa island, naligtas silang lahat, walang namatay. Tapos, ang ginawa niya, nagpunta siya doon, tapos parang sinabi sa kanya ng mga tao, may nakasalubong siya sa pangpang. Like sa dalampasigan, ano ba yun? Sa shore. Shore. Sabi niya, alam nila na mga prisoners yung laman ng barko. Tapos nakagat si Paul ng snake. Tapos ang sinabi sa kanya, yan, Paul was bitten by a snake. Tapos sinabi sa kanya ng mga locals doon, parang, kaya siya nakagat dahil sa mga kasalanan niya. Deserve niya yun kasi masamang tao siya, para bang ganti ng tadhana. Kasi baka tumataka siya, ganyan. So parang karma, gano'n. Parang ganon. Pero ang nangyari sa kanya, instead na mamatay, kasi yung snake na yun, venomous. Yes. Ibig Okay. sabihin ng venomous, sobrang deadly nun. Pero ang nangyari kay Paul, nung nakagat siya ng snake, nabuhay siya. At nagulat yung mga tao sa paligid. Hindi siya namatay. Hindi. Kasi parang nag-pray lang siya. Tapos ang nangyari doon, in-invite siya doon sa, ano ba to, sa bahay ng king. And then, Discussion. na-heal niya yung king. Wow. Ano, ipinag-pray ba niya Oo, yung king? pinag-pray niya. Ayan, ayan. So, kasi yung mga nakakita, parang nalaman nila na nakakapagpagaling pala tong Diyos ni Paul. Baka Wow. naman makapagpagaling siya doon sa Aba, totoo yan. hari namin na matagal nang may sakit. So, yan. living testimony si Paul. Oo, nangyari yon. Kahit na may shipwreck, Mhm. yun yung nangyari sa kanya. Naging testimony pa din yung life niya. Oh. Ayun. Tapos, Dahil doon, At dahil doon, binalik sila ni Superbook sa relief operation at naging confident na si Joy. At naalala niya yung story ni Paul na kahit minsan may mga masasamang nangyayari sa'yo, sabi niya nga parang mga kamalasan. Si God, kaya pa rin i-turn things around for you. Kaya pa rin niyang magawa yon for you na magiging mabuti yung kakalabasan. So, ayan. I think marami natutunan yung ating mga batang Superbook sa panonood ng ating episode today. Pero Correct. ngayon, hihimayin natin yung ilang mga details ng ating kwento. Ano pa ba ang inyong mga mas natutunan dito sa kwento nito? I-relate natin dun sa question of the day. When do you feel like quitting? Kailan mo nararamdaman na parang gusto mo nang sumuko? Ngayon, sagutin ninyo yung mga batang Superbook at babasahin namin ngayon yan dito sa live. At binabati ko nga pala ngayon ang ating mga online na mga batang Superbook. Nandyan si Allen, si Dave28, si Miles,
si Mi, si Sydney Rain. Hello, Sydney Rain. Si Hi. Spikes, Sydney Rain. si Grace, at si Mami Josephine. At marami Hello. pang iba na wala pang nakaset name. Please set your name para mabasa namin ang inyong mga comments at mapag-usapan natin ang kwento natin today. Ayan. At Ilaiki, ano ba ang natutunan mo sa kwento ni Paul? Well, yun lang. Never give up. Yes. Wow. Kasi yung nangyari doon, minsan meron mga super laking task ahead of you. Parang si Miguel kanina, di ba? Ang laki-laki niya. Pero ang nangyari, nasa sa'yo yun kung mag-give up ka. Kailangan makita mo na itong mga bagay na ito, temporary lang. Itong hardship na kinakaharap mo, temporary lang. Kapag napagtagumpayan mo to, mas madami kang matututunan at mas madami kang ma-overcome. Alam mo, Sige. Alam mo, isa sa natutunan ko dun sa kanina sa napag-uusapan nyo, yung sa recap ni Ate Laika. Nakita ko rito na kapag pala sumuko ka, hindi ka pa rin susuko ng ating Panginoon. No, kahit sumuko ka na, pero ang Lord di siya susuko sa'yo. Oy, And totoo yan. kapag naging masunurin ka sa Kanya, nag-obey ka sa Lord, ibibigay niya lahat talaga ng magandang plano niya para sa'yo. Talagang may experience mo. Wow. Yun. Alam mo, may sumagot na dito si Super 14323475199. Ang ikli ng pangalan niya. Sabi, I feel like quitting when nobody notices my action o yung paghihirap niya. Oh. Naku, may maganda tayong i-advise sa kanya. Well. Sino ang pangalan niya? Si Super 14323475199. Yes, ikaw, kung nanonood ka ngayon, makinig ka kay Ate Laika. Alam mo, nararanasan ko yan. Nararanasan ko yan. But, isipin mo na lang, God sees everything that you're doing. Sabi nga sa Bible, do not give up in doing good. For in due time, God will raise you up or will promote you or God will just see at i-reward ka niya. Kaya huwag kang mag-give up, huwag kang magko-complain na hindi ka nakikita, ang dami mong ini-effort, ang dami mong ginagawa. Okay lang yan. Just continue doing excellently. Kasi ang mabibuild up doon, yung character mo. Oo, At totoo yun. mabibuild up doon, yung skills mo, yung competency mo. And si God, nakikita niya na naghihirap ka, hindi para palakpakan ng ibang tao, pero para tignan, para sa Kanya. Isipin mo na lang lahat ng talents and giftings mo ay galing kay God. At dapat lang na si God yung motivation mo to do these things. Alam mo, sabi din naman din sa Bible, Batang Superbook, kapag ikaw ay gumagawa ng isang bagay, do it as if you are doing it for God at not for men. Kahit walang nakakakita sa'yo, alam mo kasi, doon napapractice yung integrity ng isang tao. Baka kasi nagpapakitang gilas lang tayo para mapansin yung mga ginagawa natin. Alam mo, sa totoo lang, kapag ginagawa mo yung continually at naging parang habit na ng katawan mo na gawin kung ano yung tama at maganda at excellent, makikita ng lahat ng tao, imposibleng din nila mapansin yan. Mas mapapansin nila yon kasi natural na sa'yo. Di nila mapapansin yung mga bagay na ginagawa mo lang paminsan-minsan. Dapat consistent. Alam mo, tinuturo din sa akin ni Lord yan kasi si Kuya Adel hindi siya laging consistent. Ako rin eh. Ako din eh. O ikaw, kwento mo naman sa amin yung experience mo about sa doing excellently for the Lord. Ako Even if nobody sees it. Kasi dati sa church namin, no, so na-experience ko rin yun na parang lahat naman ginagawa mo, binibigay mo yung best mo, pero minsan may mga tao pa rin talaga na ang nakakita lang ay yung puro pagkakamali mo, hindi yung best mo na ibinibigay. So, dumating na ako sa point na gano'n na parang feeling ko na parang gusto ko na mag-quit, gusto ko na mag-quit, pero na-realize ko, lumipas yung mga panahon at si Lord yung nag-honor sa akin. Nag-grant yung mga wishes ko, lahat. At yun, na-appreciate ako ni Lord. Ginrant niya yung mga hinihiling ko. Wow, yun naman pala. Sabi naman dito ni Super Dave 28, feel like quitting when I was stressed about my studies. I thought I would not be able to study due to the problems around me. Wow. Alam mo, actually, dapat mas magandang motivation yung mga problems na nasa harap mo. Kasi in time, alam mo, masusolusyonan mo din yan eh. Pero focus ka dun sa kung anong dapat mong tapusin as of the moment. Kung kailangan mo mag-aral. Yung mga problema sa paligid mo, reset aside mo muna yan. Kung kailangan mo mag-aral for 1 hour, yung 1 hour na yun, i-focus mo muna dun sa studies. At higit sa lahat, kapatid, importante na tayo ay nagpe-pray. Kasi yung prayer, alam mo, ini-extinguish niya. Alam mo, ini-extinguish, ganito yon. Kunwari, may apoy, isipin mo yung apoy, yun ay problema. At kung meron ka dyang dalang fire extinguisher o yung pambomba ng mga apoy,
kaya niyang apulahin yon at yung mga problema na yun mawawala. And yung prayer at yung devotion time mo kay Lord ay parang fire extinguisher ng mga problema. At alam mo kung anong maganda doon? Ang maganda doon, kapag extinguish yun, siguradong patay yun, dire-diretso na yung pwede mong gawin, makakapag-work ka na continually for the Lord. And kung anong dapat mong task na tapusin, like studying, matatapos mo yan. Kasi nagbibigay si Lord ng peace of mind dun sa mga taong naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon. At saka gusto ko lang sabihin sa mga batang Superbook, kung feeling mo hindi ka na-appreciate ng mga tao sa paligid mo, ng parents mo, yung mga ginagawa mo, feeling mo hindi siya, kumbaga hindi siya na-acknowledge ng ibang tao, gusto ko lang sabihin sa'yo na na-appreciate ka ng Panginoon. Wow. Na-appreciate ng Lord yung effort mo, lahat ng ginagawa mo na mabuti. Kahit na wala nakatingin sa'yo, nakikita ng Lord lahat ng ginagawa mo. At gusto niyang sabihin sa'yo na natutuwa siya at na-appreciate niya lahat ng effort na ibinibigay mo. Ayan, sabi pa rin dito ni Super Seed ni Rain, feel like quitting when I was stressed. Naku, mga babata pa natin, mga batang Superbook, para ma-stress. Hindi ko sinasabing bawal ma-stress, no? Ang sinasabi ko, kailangan nating iwasan yung mga stress. Kailangan nating kumain ng chocolates. Ayan. Wag naman lagi. Yung Kuya lagi. Adel. Na ibig sabihin, when you read the Bible, you will receive a different kind of joy. When you watch Superbook, naku, kakaibang joy ang binibigay nito sa'yo. Bukod kay Joy na kaibigan ni Chris at Gizmo. Alam mo kasi, yung pagbabasa ng Bible, ini-enlighten tayo nito sa mga bagay. At kapag naintindihan natin at nalaman natin na kasama natin ng Panginoon, sabi nga nung kanta ni Michelle Williams, when Jesus say yes, nobody can say no. Sabi ko, naku, sobrang ganda. Lagi kong pinakikinggan yung kanta na yun. At lagi kong pinanghahawakan na lagi kong kasama si Jesus at wala akong hindi kayang gawin kasi kasama ko si Jesus Christ. Alam niyo ba, batang Superbook, na number 1 cause ng cancer in the world ay hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa stress? Correct. Ang stress ay caused by free radicals na pumapasok sa ating mga utak at ito po ay mga toxins na nagpapahina ng ating immune system kung kaya tayo nagkakasakit. Kaya dapat nating iwasan ng stress, magbasa tayo ng Bible, kumain tayo ng tama, at lagi tayong maging happy kasi kasama natin ang ating Panginoon at ang ating mga friends in Christ tulad ni Ate Laika, ni Kuya Miguel, Chris Gizmo, at saka ni Joy. At saka napaka-importante na meron kang mga kaibigan na kasama mo na same faith kayo. Kasi pag nalulungkot ka, tawag dito, bibigyan ka nila ng advice na about kay God at may inspire ka talaga. Yan. Sabi ni Super Yana, I lead in our youth organization. I felt quitting nung time na parang ako lang ang nagawa ng lahat. Naku, And I talasang kaya. feel na may kakulangan ako bilang leader. Oh! Yun na hug! Nakaka-relate pa kayo dyan? Kasi parang 5 years ago, we used to organize a singles retreat sa church namin. So pag retreat kasi ang laki ng contingent, ang dami mong ginagawa, tapos yung time na yun 8 lang kami sa core team, 'di ba? Yana, feeling ko nakaka-relate ka dito. Kung ikaw mag-isa ka nito, kami nun 8 lang, tapos ang i-lead mo mga 100 participants, 80 to 100 participants. Kilala mo si Yana? Hindi. Di ba yung anak ni Miss Kata? Hindi. Ayun. So, parang nung time na yun, nakaka-overwhelm talaga. Pero, I just chose to do, pagpatuloy yung ginagawa ko. Kahit na merong banggaan sa mga leader, ganyan. Pero, normal naman yun eh. God will still give you the grace and still inspire you to do your best because what you're doing is not in vain. Sabi nga, Yana, Isaiah 49 verse 4. Then I said, sabi ni Isaiah, I have labored in vain, I have spent my strength for nothing and empty futility. Ibig sabihin, walang kwenta, futile, di ba? Yet surely, my right is with the Lord and my recompense is with my God. Ibig sabihin, si God yung magbabalik sa'yo na parang feeling mo, sabi mo nga, di ba, na-appreciate ka ni Recompense, God. narinig ko na naman yung term. Recompense, ibig sabihin, ibabalik niya. Pero ginagamit yun like sa mga pera, ganyan. Pero ang pwedeng nating ma-draw out from here is that God is gonna supply whatever it is that you feel you to lack. And even ikaw, bilang leader, feeling mo may kakulangan ka. No, don't think of it that way. God chose you to lead that youth organization. You should draw strength from God, not on the applause of other people or not on the
external factors that is happening to you right now. I want to encourage you, Yana. Add mo ako sa Facebook, usap tayo. Alam mo, magiging mas matapang ka kapag kasama mo si Papa Jesus. Kasi kahapon nga, Ate Laiki, tsaka Kuya Miguel, may napanood akong documentary, tapos, na isang bata, pinapakuha siya ng ketchup ng nanay niya. Okay. Inutusan siya, tapos takot siya na pumasok dun sa pantry nila kasi madilim nga doon, tapos doon niya kukunin yung mga food. Pero, nang pagtagumpayan niya, kasi sabi sa kanya ng nanay niya, alam mo, kaya mong puntahan yan kasi kasama mo si Papa Jesus. Tapos pagbalik niya sa nanay niya, dala niya ng ketchup, sabi niya, Mami, nakuha ko na yung ketchup. Sabi niya, wow, ang galing mo naman. Siyempre, tinulungan ako ni Papa Jesus. Alam mo yun, yung confidence na meron ka kapag ka alam mong kasama mo si Lord, kahit hindi mo siya nakikita, alam mo sa puso mo na talagang kasama mo siya. Kasi yung Right. Lord natin, buhay. Right. Yung Lord natin, nandito siya. Kaya nga niya, iniwan yung Holy Spirit dito sa ating mundo para hindi tayo ma-feel ng abandon, kundi para maramdaman natin na lagi natin siyang kasama. When you pray, the Lord is with you. When you walk and say, Jesus is your Lord, the Lord is with you. Right. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Tama. At saka sa ating mga batang Superbook, huwag nyo nang isipin na bata lang kayo na parang wala kayong magagawa. Kasi alam nyo, kayong mga bata, ginagamit kayo ni Lord. Para yung ibang tao rin, yung ibang mga kabataan din, yung mga bata, may inspire din sa inyo. Kasi nakakita si Lord sa buhay nyo. Correct. Ayan, meron pa ba tayong mga response sa ating Facebook or Wala ating eh, parang chatroom? yung iba parang sa forevermore. Oo, so forevermore sila. Hindi. Ayan. Basahin, keep lang ninyo yung mga sinasabi ninyo ha. Mag-chat kayo dito sa amin sa Batang Superbook Interactive. Ayan, may nagtatanong, may live TV special sa CBN Asia soon pa yan? Naku, Si ano kaya? Super Grace, sabi niya, nabasa niyo ba to? I feel like quitting when I'm being overwhelmed by different circumstances in life. Aba, totoo It's yan. easy to be, Grace, it's easy to be overwhelmed with the circumstances in your life. Pero, alam mo yon, parang when you let go of your control, own control, God will, you'll realize that God is in control in your life. And you'll realize that everything will fall into its place, number one, in its right timing. And number two, kapag natutunan mo na yung dapat mong matutunan dun sa sitwasyon na yun. Ayan, alam mo maganda nga yung pangalan niya eh, Grace. Yes. Paki-explain niya sa kanila ang Grace, Ate Laiki. So, ang grace, it's an undeserved gift. Parang yun yung binigay ni God. Hindi parang, yun yung binigay ni God through Jesus. So, grace, pagka kinuha mo yun, nung binigay sa atin yun ni God, hindi tayo nag-work for it. Walang kwenta kung gaano ka kagaling, gaano ka kabuti. Walang kwenta yan na nagdo-donate ka sa simbahan ng milyon-milyon. That God doesn't see that. What He sees is your heart. And Yes. God wants to reconcile with you. That's why He sent Jesus Christ to die for you on the cross. Bakit? Kasi you cannot save yourself. Kahit gaano ka kagaling. Trinay ko eh. And then what happened? talaga? You failed. I failed. Big time. Big time. You failed! Oo, big time. Kasi I can only do so much. Yung kabutihan mo, may sukatan ba kung sino mas mabuti? Yes. Wala. Ang sin kay God, pag nakita yung sin ng mga, kunyari, kumupit ng pera. Kunyari, ikaw, Batang Superbook, nangupit ka ng pera sa mom mo. Naku, may nakita ako. Hindi, joke lang. Wala. Nako, alam ko yan. Yung sin na nangupit ng pera, ay kaparehas lang dun sa mga nangupit ng milyon-milyon. Oo nga, anong pinagkaiba nila doon? Ano? Wala. It's Uy. sin. God Uy. sees only black and white eh. Sin or not sin. Diba? Nga pala, gusto kong batiin si Leonardo Abdala, taga Brazil. Oh. Hello Leonardo, isa siya sa mga vloggers natin na fan ng Superbook, pero hindi siya nakakaintindi ng Tagalog, only Spanish. Oh. Hello! ¿Cómo está? Hello Leonardo. Oh, ¿por qué? And meron siyang, Venezuela. meron siyang 4.4 million followers sa Twitter. 4.4 million, ang dami. Hello! Hola! Yan. Hola, amigo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Kumusta? Kumusta? Hola, la mesa. Ayan, so may mga response pa ba Labo niyo tayo? kausap. Ano ba niloloko niyo, Brazilian? Ano ba yan? Brazilian. Ayan, o sige. Bukas sa po ang Pentecost, di ba? Ay, naku. Feel like quitting when I do not find my crucifix because my crucifix is gone and only beads is on my rosary. And we need to buy another one, but Dad said never buy that rosary again and I cry. Alam mo, Super Alan Craig, you will draw your strength not on things that you see, but dun sa mga bagay na alam mo na
nandyan lang talaga para Yes. sa'yo kahit kailan. Yung hindi nagpe-perish, yung hindi nabubulok, yung hindi nawawala. Kasi si Jesus, kahit kailan, hindi siya nawawala. Kaya hindi totoo yung sinasabi nilang walang forever, may forever, and that is Jesus. Yes. Ang love Jesus ni is everywhere. Jesus is in your heart. You don't need anything na tangible. Ang Yes. kailangan mo lang si Jesus. You don't need tangible, you need possible, and that is Jesus. Yes, I Everything like is that. possible in the Lord. Ito nga, Ikaw. sabi niya, tapos na yung forevermore, pero hindi pa rin natatapos ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Correct. Wow. Ayan, so I think punta na tayo sa ating superhero of the day. Naku, superhero of the Sino day ba na ang agad-agad. superhero of the day? Sana siya. Paul. Si Paul, Bakit siya syempre. naging superhero of the day, Ate Laiki? Kasi si Paul, siya yung bida ng story na nag-evolve yung episode today. At bakit siya naging superhero? Kasi he trusted God's plan. Meron siyang command kay God, pero kahit na nakikita niya na parang, Lord, sigurado ka, ito pa rin ba yung path na gusto mo for my life? Eh bakit parang bakit mo ko sinishipwreck? Bakit ako nakukulong? Diba? Bakit ako agad inaahas? Bakit ako kinagat ng ahas? Kahit ganun, may plan niya ang Lord for that. Uy, at saka yung kumagat kay Paul ay hindi lang basta-basta ahas. Venomous. Oo, hindi kasi Venomous. lahat ng ahas ay pare-pareho. May mga Correct. ahas na constrictor o yung mga yung pumupulupot lang tapos siya kanya kakainin ng buo. At meron din ng mga venomous. Yun yung pagkakinagat ka, Patay possible na. ka mamatay in seconds or minutes. Correct. Ayun. At yung kumagat kay Paul, hindi yun basta-basta ahas, ha? It's venomous. Ahas na venomous yun. At saka, Yes. alam mo kung doon sa lugar na, ayun, Mapanganib? yes, mapanganib. Kaya nga Correct. nagulat yung mga tao at Na napagkamalan nabuhay siyang siya. Diyos. Yeah. Pero you know what? That's God's power. Na kahit kagating ka ng snake, pakainin ka ng lason, hindi ka mamamatay dahil ikaw ay pinoprotektahan ng Panginoon at dahil meron pang purpose si Lord sa buhay ni Paul. Correct. Yun yung nangyari. At pakita natin yung profile ni Paul. Patingin, ayan. Nandyan yun. Andyan. O, yan yung resume Ayan si niya. Paul. Ayan, basahin Ayan, natin. makita mo. Basahin Sige, natin. basahin mo, Kuya Adel. As a prisoner, Paul had to face the authorities in Rome before getting there. He faced one disaster after another, and when the journey seemed most dire, God gave him the strength to carry on and even minister to others in their darkest hours. Wow. Di ba? Grabe talaga yung si Paul, ibang klase. Uy, at saka yung ahas minsan hayop, minsan minsan Oh, insekto. Bakit? Insekto. Oh, wala lang. Naisip ko lang. Wala kang masabi. Ano ba yan, kuya? Ayan, so after nan, teka lang, sinasagot ako. Ayan, sinasagot ka pa. Nagmumultitask eh. Nalilito Ayan. din eh. After niyan, ang ating super truth. Super truth. Yan. Sabi niya, God's grace abounds whenever hardships surround. Wow, Wow. tagalugin mo nga, ate. Ang grasya ng Panginoon ay nag-uumapaw kapag tayo ay humaharap sa mga matitinding hamon ng buhay. Uy, naitawid ko yun! Spanish, Grabe. Spanish. In Spanish. Spanish. Let's Google Translate. Gracia, Anong grasya? abonda. Ano? Grasya Hagshape. abunda. Ano Chris ba? Aquino. Gracia, abunda tonight. Wow, nag-promote ka pa. Ayan, paliwanag nga natin yon, Kuya Aden. God's grace Yung alin? abounds. Alam mo Abounds kasi, whenever hardships surround. ganito yan, yung grace ni Lord. Grabe, parang rubber yan eh. Mas nagsistretch yan para mag-fit lang kung sino yung kung anong klaseng problema yung kinakaharap mo. Nice. At yan, sobrang stretch niyan. Kahit gaano kalaki at gaano katindi ang problema ang hinaharap mo, kaya kang saklubin nitong grasya na ito ng Right. Panginoon. Alam mo kung gaano to katindi? Even yung mga kasalanan mo na past, present, and future, pinatawad na ng Panginoon yun. Ganong katindi yun. Kahit hindi mo pa ginagawa, pinatawad na ng Panginoon yun. Meron ka lang isang desisyon na dapat gawin. At yung desisyon na yun ay ang tanggapin ng ating Panginoon bilang, ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan yung lagi nating kinakanta Correct. sa salvation po, mga batang superbook. Correct. Jesus sa krus, ikay namatay, nabuhay muli para mundo'y iligtas. Mundo, hindi lang isang Tao. tao. Lahat ng tao, desire niyang mailigtas. Kung Kung ikaw ay tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Paano kung ayaw nila si Jesus? Hintayin pa rin sila eh.
Yes, God will still wait for you. That's God's grace. Yes. Ang kailangan mo mapakinggan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas upang ikaw ay makasama niya sa buhay na walang hanggan doon sa paraiso. Alam mo, ang Panginoon natin, sobrang laki ng grasya. Kaya ka buhay ngayon, kaya ka nanonood ng Superbook ngayon, kasi gusto ni Lord na marinig mo to. Kasi Correct. gusto ni Lord na maintindihan mo yung grasya at pag-ibig niya sa'yo. Kasi gusto niyang maintindihan mo na kahit anong problemang pagdaanan mo, hindi mo yan kaya unless kasama mo si Lord. Amen, amen. Tapos na po ang ating service. Ganda nung kaya Adel, ha? Ayan. So, ang ating super verse, Kuya Miguel. Super pwede mo verse! basahin? Miguel, ang ating super verse ay... Ayan, that is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. 2 Corinthians 4:16. 16, wow. Okay, Si okay. Paul din na nagsabi niyan sa mga Oo, taga-Korinto, siya di rin. ba? So, papaliwanag natin kasi baka sabihin nyo naman, dying, mamamatay na ba ako? Hindi ganon, mga batang Superbook. Ang sinasabi lang dito, dying tayo. Minsan may mga bagay na we have to die on some things in our lives. Kunyari, we have to die sa ating masamang ugali dati. O kaya may mga hardships tayo. Parang si Paul, we have to die na, ano mo yan, parang we have to give up our comfort zones. Yun. Okay. That's part of dying. Pero si God nire-renew ang ating spirits day by day. Hindi nagfi-fail yun. If you choose to die, hindi to lie. So if you choose to die daily, God will resurrect you daily. It's a decision. Wow. It's a decision Wow. every day. And speaking of dying, Gizmo, uwian mo kami ng dying, ha? Nandiyan ka sa Tacloban ngayon, ha? Marami bang dying doon? Oo, tsaka dyan si Miss Fats. Hello, Miss Fatima. Dala niyo rin po Andun kami ba? ng dying. Oo. Si Miss M. Ah, si Miss M ba? Si Miss M. Ah, si Miss Andun M. din Hello, siya, Miss oo. M. Oh, dying. We're dying, ha? Okay. Ayan. O, ano Ayan. pa? If you wish to read the entire story of Paul, nasa ating Superbook app Yan. yan. Pakita na mo nga, Kuya Miguel. Ayan, Superbook Bible app. Yes. Ayan, Ayan, oh, ito. Ayan, ito mo. Oh, magic Buksan yan mo. eh. Oh, Buksan na. Iba yan. Ayan, Dub oh. smash yan eh. Ayan, oh. Ayan. CBN Pakita mo. Bible app. Tchanan! Dudun, 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 Meron din dudun, ako dudun, mini dudun, version. dudun. Actually, yan, number 1 pa rin tayo sa Saan? buong Philippines. Kailan mo naman chinek yan? Kaninang umaga lang? Siyempre, Markham kami, di ba? Ayan. Wow! Oh! Ayun oh! Oh! Ayun oh, puro puti lang. Tchanan! Walang nakikita yung mga batang super. Ayan. Ayun! Makikita nyo ang story ni Paul sa Acts 27, verse 27. Basta yung buong Acts 27, 27 hanggang sa, nandito yan, hanggang sa 44. So, basahin nyo na lang yon. Nandun yung adventure kung paano nangyari na si Paul ay nailigtas sa shipwreck. Yan, sabi ni Abby Macaraeg, watch SB Interactive, you learn a lot here. So, Wow. nakatutok siya ngayon. Hi, Hello, Abby! Yan. And nga pala, gusto ko lang batiin si Miss Maris Umali ng GMA 7. Hello po, Miss Maris. Sabi niya, you always have my support. Wow! Yan. Thank you, Ano Miss daw Maris. yan? Nagbigay ng OVE? Ano? Q for Dub Smash? Ah, yan. Ito na yung Q. Ito na yung Ayun na, Q ayun na. namin. Tchanan! So, Dub Smash na Ito daw. na ito yung mga winners ng ating Tadaan! Dub Smash this week. Tama ba, Kuya Glenn? This week? Kuya Glint, Yes! ano Yes. ba? Winners na ng Dub Oh, Smash. sige, Okay. ito na. Ayun na. In 5, 4, Ako'y kasama ni Joy. Ang bahay niya ay bahay ko rin. Teka, Giz. Dito ang bahay natin. Tulong! Gusto akong nakawin ni Chris. Hindi mo ako robot. Ang sabi niya, ulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Wow! Sana lang huwag umulan ng itlog. Masakit kaya yun. Ano ba itong mga batang to? Meron pa ba? Meron pa yan. dalawa lang. Ah, Dalawa dalawa lang lang. pinakita natin. Gusto Pero ko marami tayong winners, di ba? Pwede ba natin paulit yun? Yung kay Gizmo, yung Oo, yung dalawang bata. yung batang mataba. Ang cute. Asan? Oo, pwede I-rewind ba? pa ikaw naman, Ate Laika, pinahirapan. Sorry naman. Wala na, yun na Wala yun. na, o yun na daw. Sorry. Ayaw ni Direk. Ang cute! O sige na nga. Alright, congratulations sa inyo mga batang Superbook. Meron po bang Yay! names? Meron po bang names?
Wala daw pangalan. Walang nanalo! Hindi, abangan na lang nila saan, Kuya Miguel. Sa ating Facebook account, Correct. just only search at Batang Superbook. Superbook. Yan. Ayan, at kung nanonood ka ng Superbook Interactive at nakita mo ang iyong beautiful face at ang iyong dub smash, ibig sabihin nanalo ka. Yan. Sabi ni Abby, Superbook Interactive, I woke up early just to watch this. Wow! Yan. Thank naman! you, Abby. I think ito na yung favorite time nating lahat. Talaga, ito ba yung favorite time natin? Hindi yung mga ginawa natin kanina? Hindi, ito yung Hindi. favorite time natin para i-invite sila sa relationship with Jesus. Kung gusto ninyong tanggapin ang ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, alam ninyo pag kinakanta ninyo ito at sinasapuso ninyo sa inyong buhay, you know what? Nakikinig ang Panginoon sa inyong mga boses at sa inyong mga puso. Ano, tara na, gawin na natin ang The Salvation Foam. Wala nga lang si Giz, wala sa Tacloban, pero nandyan siya sa video. Correct. Alright. At si Gizmo ay Okay. nagsasayaw din ng Salvation Foam Foam sa ngayon atin. doon. Yes. Alright, okay. Game. Game. Play na po. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y iligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y iligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Alay sa'yo. Yay! Maraming salamat mga batang Superbook. Alam ko, nag-enjoy kayo. Nag-enjoy ba sila? Oo naman, feeling Nag-enjoy ko. ba kayo? Yes, sobra, Oo. syempre. And I pray mag-enjoy din yung mga batang Superbook ngayon dyan sa Tacloban at sa mga susunod pang mall shows ni Correct, Gizmo correct. at ng batang Superbook Interactive at saka ng iba pa natin mga kasama sa Superbook. Ayan, i-announce na po natin ang numbers, email, address. Oo. Ayan, numbers, email, sa address at saka yung YouTube page natin. Sige, go. Yan, kuya, sa Ang ating mga numbers, please. Tawag lang po kayo sa 812-4747, sa 810-7717 at 07-176. Text numbers. Ang ating text na, ay hindi, pwede pa sa 542. Ano yun? Sige. 542. Kim. 6171. 6598. 65. Yung pwede. 542-6598. Ayun Ayan, tuloy. tas ating sa text messages, sa text messages. Sa Smart. Smart. Okay. Ayan. 0918-374-9282. Globe. 0915-149-6129. At sa Sun. Andy calls 0932-724-2125. Para sa ating Ayan. mga official accounts sa social media, meron tayong Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and soon Tumblr. Just only search at Batang Super. Correct! At meron tayo dito! DVD! Yes! For your donation
of only 6,000 pesos, makukuha na ninyo ang full set ng Season 1 DVDs ng ating Superbook episodes. At alam mo ba? Ano yun? May kasama po tong discussion guide at Correct. saka mga, ano yung tawag doon? Trading cards. Oo, as ngayong June. Aba. Ngayong June! Naku! Isang linggo na lang! Superbook Collectibles! Ayan, si Yay. Gizmo. Ayan, marami yan eh. Si Gizmo, si Chris Quantum, si Goliath, si David, si Gizmo na ito siya, yung 1981. 1981. Si Pharaoh, si Moses, si Joy Pepper. At abangan nyo kasi lalabas na namin to sa June. Yay! Alamin lang ninyo kung paano kayo makakapag-donate sa ating ministry, Correct. the Christian Broadcasting Network o CBN Asia, and then you will get these collectibles. Yes! Abangan nyo yan. At abangan nyo rin kami next week. At abangan na next week para sa aming episode. Bagong episode. Oo. Pero ngayon, kung gusto ninyo magpa-pray, pwede kayong tumawag at mag-text dun sa mga numbers na ibinigay namin sa inyo kanina. At pwede rin kayong mag-email sa prayforme at batangsuperbook.com. Siguro ngayon, gawin na rin natin time, magpag-pray natin yung mga batang super book. Alright. Very shortly lang. Sige, pag-pray natin. Sige, pray tayo, guys. Sige, pray Let's tayo. put our hands together and Yes. then let's bow our heads, And, close our eyes, and yeah, pray. accept this prayer in your heart. Lord, maraming salamat po at nanood kami ngayon ng Batang Superbook Interactive. Alam namin na ito yung panahon na kinakausap mo kami. Kung meron man pong mga bata ngayon, Lord, na nahihirapan sa studies nila, sa families nila, at masama ang kanilang mga loob, we just pray, God, that you will lift them up, God. And I pray, God, na makilala ka nila as their personal Lord and Savior. Right now, God, we just pray for them. And ikaw, Batang Superbook, kung gusto mong i-accept si Jesus, just pray this prayer. Jesus, alam ko, nakita mo lahat ng mga masamang nagawa ko in the past, pero hindi ka magja-judge. So right now, I'm coming to you and just surrendering my heart, asking forgiveness for all these things that I have done. Hindi ko po kayang gawin, hindi ko po kayang mabuhay sa mundo nang wala ka, at hindi ko rin kayang mapagtagumpayan ang kahit anong problema kung hindi kita kasama, Lord. And right now, God, hinihiling ko na ikaw ay pumunta sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo kong magsimula muli at bumangon sa lahat ng mga bagay na naranasan ko ngayon, Lord. Ikaw po ang maging best friend ko. Ikaw po ang maging consistent friend at partner ko sa aking mga gagawin sa buhay. Yes, God. Maraming salamat, Jesus, at pray ko, at pinagpipray ko rin po na ikaw po ang magbigay ng mga tao sa aking paligid para mag-grow ako sa relationship ko sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, mga Batang Superbook, maraming salamat sa inyong pagtutok. Hanggang next week, paalam! Bye! Bye, Abby! Paalam! Bye, Leo! I love you, Bjornsen, my Hello! baby! Bye, JM! I love you, Mami Bye, Mona! Miss Maris! Thank you! Hello, Tanglaw Evangelical School! Hello, Tanglaw Evangelical! Ano daw? Alice, sige po, si Hi, Ma'am Ma'am Alice! Hi, Ma'am Alice! Thank you, happy We love birthday! you! Hello, Sir John! Hello, Kuya Iko! Kuya Olan! Hello, Kuya Mickey! Hello, Glenn! Bye! Kuya Bye, Noel! Bye! Sheila, Glenn, hello po, thank you! Bye. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo,
magsimula muli. Buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mong magsimula muli. Magsimula muli. Buhay ko'y alay sa'yo. Alay sa'yo.